Welcome to our online service today. Come on, let us worship God together. Wherever you are right now, come and let us worship our one true God today. I was lost in shame, could not get past my pain till He called my name. I'm so glad He changed me. Darkness held me down, Jesus pulled me out, and I'm no longer bound. I'm so glad He changed me. See, I'm now a new creation in Christ. The old is gone, this life I live by faith, not by sight. There is a new name written down in glory, and it's mine, yes, it's mine. I've met the author of my story, and He's mine, yes, it's mine. Jesus opened my eyes, now I see the light. I'm so glad He changed me. Now I'm walking free, I've got the victory. See, it's all over me. I'm so glad He changed me. See, now a new creation in Christ. The old has gone, this life I live by faith, not by sight. There is a new name written down in glory, and it's mine, yes, it's mine. I've met the author of my story, and He's mine, yes, it's mine. There is a new name written down in glory, and it's mine, yes, it's mine. I'm at Jesus. I've met the author of my story, and He's mine, yes, He's mine. Come on, declare. Because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I Come am on, let's tells shout me it who I out. am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. There is a new name written down in glory. Come on, church, sing it out. Yes, it's mine. I've read the author of my story, and He's mine. Yes, it's mine. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. I've read the author of my story, and He's mine. Yes, it's mine. And He's mine. And He's mine. Yes, He's mine. Yes, you're mine, God. Praise God, purihin po ang Panginoon. Good morning, good afternoon, good evening. Nasaan man po kayong panig na mundo ngayon, gusto ko po kayong batiin ng isang mapagpalang araw ng linggo. Happy Amazing Sunday, everyone. This is Pastor Paul of Amazing of Crossover Campus, and I hope that you are all doing well. Ano man po ang ating mga pinagdadaanan ngayon, gaano man po ito katindi, kabigat, ka-challenging, gaano man po ito ka-blurred, yung hindi mo makita kung ano ang hinaharap mo, kung ano yung future mo. Gusto kong sabihin sa iyo na mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. Today, syempre,
pinakaunang-unang linggo sa buwan po ng September. Alam nyo na, kapag ka bagong linggo po o bagong buwan, syempre, another month, another series po para po sa atin pong gawain na ito. And our September series is entitled Worldly Christian. Hindi po worldly, hindi po makamundo, kundi makasalita ng Diyos. Worldly Christian. The Bible's benefits for every believer. Alam niyo po, mga minamahal kong kapatid, napaka-importante po na lahat po ng ating mga binibili o mga ginagawa, dapat alam po natin yung benefits. Example, bakit ako nag-e-exercise? Bakit ako kumakain ng tama? Kasi kapag nag-exercise ka, merong benefit to sa iyong physical health, sa iyong mental, sa iyong overall na pangkalusugan. Kapag ikaw ay kumakain ng tama, may benefits din yan. May benefits ang pag-inom ng tamang tubig sa loob ng isang araw. Diba? Sabi nga ng science, at least 8 to 10 glasses per day. Yan ang average. Depende kung gaano kalaki yung katawan mo, pero yan ang average. Meron pong mga benefits. Ano benefits kapag ka napasok ka sa magandang kumpanya? May benefits yan. Now, ang malaking katanungan, paano ba tayo magbe-benefit sa salita ng Diyos? Yan po yung pag-uusapan natin for the whole month of September at bibigyan po natin ng diin yung tulong o benefits ng salita ng Diyos sa ating pong buhay. Now, why? Why do I say this? Bakit ko po sinabi ito? Because we live in a world filled with temptations. Pwede bang i-type natin sa comment section, temptations. Puno-puno po ang mundo natin ng mga temptation at ng mga trials, no? Pero ang malaking katanungan, how do we triumph? Paano ba tayo magtatagumpay? Timely po yung mga pag-uusapan natin. Dahil sa panahon po natin ngayon, punong-puno po ang mundo ng tukso at saka mga distractions. Marami pong mga in-offer ang mundo natin like yung worldly pleasures, yung pressure sa trabaho, yung hanggang ngayon na mga struggles natin, yung kanya-kanya po nating struggle sa ating po mga buhay. Ang tanong, paano po ba tayo mananalo at mananatiling matatag sa gitna po ng mga nangyayari po sa ating mundo ngayon, whether ito ay international o local problems na pinagdadaanan po natin. Now, let me tell you this, that it is not, yung sagot po sa paano po natin ma-overcome, it is not found in our strength. Hindi po natin matatagpuan yung solusyon para mapagtagumpayan natin yung trials and temptation ngayon sa pamamagitan ng ating lakas lamang. Sa pamamagitan ba to ng wisdom lang natin? No. Kundi sa pamamagitan ba ng willpower, yung sarili mong lakas? No. Mapagtatagumpayan po natin ang mga pagsubok at ang mga temptation na kinaharap natin sa pamamagitan po ng word power. Yung kapangyarihan po. What I'm trying to say is this, kapangyarihan ng salita ng ating Panginoon. I-type nga po natin sa comment section, Word of God. Kaya po ngayon pong September, mai-inlove tayo ulit, babalik tayo doon sa ating mga devotionals, babalik po tayo doon sa ating pong pagmamahal, pagiging in love sa salita ng ating pong Panginoon. So today, tonight, depende anong oras po kayo nakakapanood, whether nasa Pilipinas kayo o nasa ibang bansa. Samahan niyo po ako sa ating pong topic entitled Word Power. Can you type that in the chat? Word Power. The secret to victorious Christian life. Ano nga ba yung sekreto sa, alam mo yun, sa matagumpay na buhay Kristiyano? Alam niyo po, kapag punong-puno po yung ating pong buhay ng salita ng ating Panginoon, doon lamang po tayo makaka-resist sa temptation, doon lamang po tayo makaka-overcome sa mga tinatawag po nating trials, at doon po tayo mamumuhay victoriously bilang mga follower ni Christ. Kaya kung ikaw ay ready na, puntahan po natin ang salita ng ating Panginoon. Ano yung susi? Isang verse lamang po ito, ipigain natin, ipapakita natin, i-expose po natin ito, ano yung mga pwede nating matutunan dito para nang sa gayon mapagtagumpayan natin yung mga temptations and trials na kinahaharap po natin. I want you to join with me sa Psalm 119:11. And I'm gonna read it sa NIV. Sabi po ng verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Ito pong Psalm o yung buong book of Psalm po niyan, yan po ang pinakamahabang book sa buong Bible po. At ito, Psalm 19, pinakamahabang chapter po yan. Now, traditionally, marami pong scholars ang naniniwala na si David daw po ang sumulat nito. Ngunit wala pong katibayan na si David. Meron naman
si Ezra daw po. Marami mga scholars ang nagsabi, si Ezra the scribe. Yung iba naman po, anonymous na mga Levite or mga psalmist ang sumulat. Pero para safe po tayo, no, if we're going to study ito pong Book of Psalm na ito, particularly yung 119, we don't know for sure kung sino po ang sumulat ng Psalm 119. Pero isa lamang po ang malinaw, yung sumulat nito ay meron pong malalim na pagmamahal sa salita ng ating Panginoon kasi ginagawa niya pong sentro ng kanyang buhay ang kautusan ng ating Panginoon. At yan po yung pwede nating matutunan sa umaga, tanghali, gabi, depende anong oras po kayo nakakapanood. Now, the million-dollar question that we're going to answer right now, na maaring tanong mo rin ito, how to use the power of God's Word. Paano ko ba gagamitin yung kapangyarihan ng salita ng ating Panginoon? Kung yung kapangyarihan, kung yung salita nga ng ex-girlfriend mo, ng boyfriend mo, yung kapangyarihan, yung salita nga ng mga politiko, pinaniwalaan ko kasi makapangyarihan para sa'yo. Ano pa kaya yung salita ng ating Panginoon? So, how to use the power of God's Word. Number 1, sa verse 11, basahin po natin. I have hidden your Word. Point number 1, paano gamitin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos? Number 1, treasure God's Word. Pwede po bang i-type natin sa comment section? Treasure. I-treasure mo, pahalagahan mo. Ito pong salita na hidden, galing po sa salitang Hebrew, na ibig sabihin ay sapan. Na ang ibig sabihin po ay to treasure, to store, conceal for safekeeping, like storing precious treasure in secure vault. Yung salita daw po ng ating Panginoon, pag inaral mo ang salitang Hebrew niyan, para daw napaka-precious na alahas o ginto o kaya diamante na tinatago mo sa napakatibay na vault para walang makanakaw. Why? Kasi naniniwala ka na itong gold, itong diamond na ito, itong alahas na ito is very precious and valuable. Ganon din po pagdating sa salita ng ating Panginoon, yung Word of God. Hindi lang po ito basta binabasa, hindi lang po ito basta nakikita, kundi itinatago po ito sa vault ng ating pong puso. Itinatago, pinapahalagahan, at iniingatan po sa ating puso. Hindi ito yung pag nagbabasa tayo ng Bible. Okay? Hindi po. Hindi po ito basta casual glance lang ng Scripture, but a deliberate storing. May iniimbak ka, may dinideposito ka. Tignan nyo saglit yung Psalm 119:11. I consider your word to be my greatest treasure. Type nyo nga sa comment section, greatest treasure. Sabi pa niya, and I treasure it in my heart to keep me from committing sins, treason against you. Ang scripture po, yung banal na kasulatan ng ating Panginoon, maaring yung ibang tao ngayon, hindi na ako naniniwala, 2025 na, naniniwala ka pa rin ba sa isang ancient writing? Ngunit para sa ating po mga mananampalataya, ito po, ang salita ng Diyos ay kayamanan. Ang scripture po must be valued above earthly riches. Iba sa atin, pinapahalagahan natin yung ating pera, pinahalagahan natin yung ating pag-aaral. Iba nga sa atin, pinapahalagahan natin yung mga message sa atin ng mga crush natin, ng mga asawa natin. Ni-screenshot natin, tapos tinatago natin sa isang gallery na kung saan tayo lang ang nakakakita para hindi siya makita ng iba kasi kinikilig ka kapag nababasa mo. Alam niyo, naalala ko yung isang kwento ng bata, no, na importanteng nag-i-store tayo ng salita ng Diyos kasi itong mga salita ng Diyos, kayamanan po siya at sandata po natin, nagagamitin natin for us to overcome temptation and trials. Naalala ko yung isang bata, meron siyang alkansya, nasubukan niya na ba yan? Piso, 5 piso. Para sa iba, piso lang yan, 5 piso lang yan. Pero over the years, sa kanyang pag-iipon, grabe nung kanyang binuksan ito, tapos mga ilang buwan, ilang taon ang lumipas, papiso-piso lang, palima-lima lang. Alam mo yung nakaipon siya ng malaki, tapos nakabili siya ng isang bagong gamit. Nagamit niya ito. Yung bagong gamit na ito, matagal niya nang ginugusto. Ganon din po mga kapatid pagdating sa salita ng ating Panginoon. Minsan feeling natin, maliit lang yan, 1 verse lang, devotion, yung iba tingin lang yan. Nagbabasa lang kayo ng Word of God, pero sa atin hindi lang ito basta-basa. Nag-i-impok tayo, nag-i-store po tayo, kahit isang verse lang kada araw. Pero pag consistent mo itong ginawa, yung treasure na yan, yung salita ng ating Panginoon,
Yan po yung magbibigay ng lakas para malabanan po natin lahat ng mga temptations and even trials na pinupukol po sa atin dito po sa mundong ito. Kaya ang tanong ko sa iyo, ano ba ang tinitreasure mo ngayon? Iba sa atin, sige treasure sa pera. There's nothing wrong with that. Iba sa atin, ang tinitreasure yung kasikatan, ang tinitreasure yung maraming likes sa social media. Ang mga kapatid, yung pera, yung kasikatan at yung mga likes, mawawala po yan. It will all fade someday. Pero kung meron kang word of God na treasure sa puso mo, yan po yung magtatagal at magbibigay po sa iyo ng tibay at magbibigay sa iyo ng tunay na victory. Kaya kung marunong po tayo mag-ipon sa bangko, dapat mas lalong marunong po tayo mag-ipon ng salita ng Diyos sa ating puso. So paano ba yan practically? You need to memorize every verse. O hindi naman every verse, no? At least one verse a week, 2 verses a week. Hindi ko sinabing 10 verses agad i-memorize mo a week. Mag-umpisa ka sa isang verse. Ako po, nung bata ako, ang pinaka-na-memorize ko even up to now, yung kaisa-isang verse na natutunan ko nung bata pa ako. Naalala ko, when I was in grade 1 or grade 2 or kinder, ako po kasi ay nag-aral sa isang Christian school when I was in kinder. Ang aking naalala na na-memorize ko, John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but will have an everlasting life. So at least meron akong na-impok na kahit anumang pinagdadaanan ko, may isang Diyos na nagmamahal sa akin. And ngayon na-realize ko yung aking pagiging makasalanan. Lalo ko na-appreciate yung John 3:16. Kaya importante po sa atin yung nagjo-journal. Sino po dito sumasabay po kayo ngayon sa ating 30 days challenge na bumalik po tayo sa pagmamahal natin sa Word of God, especially sa Book of Psalm, o particularly sa Psalm 119. Diba, nag-umpisa tayo September 1, verse 1 to 6, tapos 7, 8, 9, 10, 11, iba nag-12. Importante po, bumabalik po tayo, nagjo-journal po tayo. Why? Kasi bakit may ganun ba journal? Hindi naman po kasi lahat maaalala mo. Kapag meron kang salita ng Diyos o meron kang salita ng Diyos bilang iyong kayamanan, hindi ka basta-basta mapuputikan ng kasalanan. Ulitin ko, kapag ka ang salita ng Diyos ang iyong kayamanan, hindi ka basta-basta mapuputikan ng kasalanan. At kapag ka ang salita ng Diyos ang iyong kayamanan, siguradong hindi ka mapupuruhan ng kalaban. Kaya marami sa atin napupuruhan ng kaaway, konting temptation, konting problema, sumusuko. Why? Kasi wala pong naimbak na salita ng ating Panginoon. Storms will really come. Kapag ka meron kang naipon, meron kang mabubunot. Kapag ka meron kang inipit, meron kang mahuhugot. Ganun din ba yung kasabihan natin kapag mag-impok ka, hindi habang buhay malakas ka, hindi habang buhay makakaya mo magtrabaho, kaya mag-ipon ka. Ganun din po pagdating sa salita ng Diyos. We need to treat God, yung God's Word, we need to treat God's Word as our greatest treasure, kagaya po ng sinabi ng Psalm 119:11. I-memorize po natin ito, i-meditate po natin ito, bitbitin po natin ito araw-araw. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Praise God, purihin ang Panginoon. How to use the power of God's Word? Number 1, treasure God's Word. Pangalawa, sabi ng verse 11, I have hidden your word in my heart. How to use the power of God's Word? Number 1, treasure God's Word. Pangalawa, transform through God's Word. Pakitype nga po sa comment section, transform. Kanina, treasure. Ngayon naman po, transform through God's Word in my heart. Yung salita pong heart, galing po sa salitang Hebrew na leb. Ang ibig sabihin po niyan, center of will, thought, and emotion. Alam niyo po ba mga kapatid, sa Bible, yung salita pong heart, ito pong Hebrew word na to na heart, yung leb, hindi lang po ito basta yung emosyon na yung nararamdaman ko, yung ay natouch ako, ay naiyak ako, ay kinilig ako. Hindi lang ito basta yung nararamdaman. Ang heart po, pakinggan nyo ito maigi. Kung aaralin po natin itong Hebrew word dito, ang heart sa pagkakaintindi po ng mga Hudyo, ito po yung center ng ating will. By the way, leb yan, pero sa salitang Greek, yung heart, cardia. Kaya ito po, meron tayong, nangyari, inatake sa puso, cardiac arrest. Cardiologist sa Greek po. Pero sa Hebrew, leb. Ang pagkakaintindi po ng mga Hudyo dito sa heart, hindi po ba sa kilig lang, hindi po ba sa sumaya ka, kundi center ng will, ng thought, and emotion.
Ibig sabihin, pakinggan niyo po itong maigi, ang puso ang pinaka-core ng pagkatao mo. Kung saan nanggagaling ang decisions, desires, at direction ng buhay mo. Tandaan mo yung tatlong din na yun. Decisions, desires, and direction ng buhay mo. Kaya sinabi ng psalmist, I have hidden your word in my heart. Bakit sa puso, hindi sa isip? Pakinggan nyo ito maigi, napakaganda nito. Praise God, Pastor, thank you sa mga hindi nakakapag-memorize. Hindi ganun kagaling mag-memorize. Meron talagang mga tao, mataas ang kanilang memory pagdating sa memorization ng verses. Meron namang hindi. That's the reality. Pero ito ang katotohanan. Bakit hindi? I have hidden your word in my mind. Bakit sa heart? Walang masama sa mind, pero bakit binigyan ng diin yung heart? Kasi kung sa utak lang, knowledge lang, madali po tayong makalimot. Pero kapag ka sa puso, inner being, your inner thought, yung iyong inner person, hindi po ito basta-basta nakakalimutan kasi yung isip pwedeng makalimot pero hindi po yung ating puso. Kasi yung puso, yung ating pong lib, yung ating center ng will, yung thought, nandiyan po yung decision, desire, and direction. Siya po yung nagdi-dictate kung saan po papunta ang ating buhay. Yan yung nagiging driver po ng ating buhay. Yung salita po ng Diyos, hindi lang yan parang mga pages o yung mga sa screen natin, ng mga Bible app natin. Kinakailangan pong maideposito po yan sa ating puso. Kasi yung salita ng Diyos dapat ang mag-shape ng iyong motibo, ng iyong choices, at ng iyong lifestyle. Sa mga hindi mananampalataya, bakit ganun ang lifestyle nila? Walang pakialam sa salita ng Diyos, walang pakialam sa pananambahan, walang pakialam sa pagbibigay, because that's their lifestyle. Kasi hindi shinake ng salita ng Diyos ang kanilang lifestyle, ang kanilang mga choices. Bakit yung iba, ang bilis na lang sukuan yung kanilang pananampalataya? Yung iba, ang bilis na lang sukuan yung kanilang pagsamba. Yung iba, ang bilis na lang sukuan yung kanilang commitment sa church, sa Panginoon. Bakit ganun yung choices? Kasi hindi salita ng Diyos ang nag-shape sa kanila. Pero kapag ka ang nag-shape sa yung salita ng Diyos, maniwala ka, maaapektuhan, mamomotivate yung mga motives mo. Yan ang salita ng Diyos ang mag-shape ng yung motives, ng iyong choices, and even ng yung lifestyle. At mga kapatid, pakinggan niyo po itong maigi. The Word of God must dwell in your heart deeply because it will shape your inner life. Pwede mong ipakita, by the way, the Word of God will shape your character. You are what you repeatedly read. Ikaw ang resulta ng paulit-ulit mong binabasa. Tanong, ano ba paulit-ulit mong binimeditate? Ano ang paulit-ulit mong binabasa? Importante ang salita po ng ating Panginoon. Lumalim po tayo dito, not just intellectually, pero importante po yung ating pong inner life. Kasi po ito po yung mag-shape ng ating desires, ng ating decisions, and even direction ng ating pong buhay. Kaya tandaan niyo po itong maigi. Mahihirapan kang magbago kapag walang salita ng Diyos sa puso mo. Ano ang lately dinideposito mo sa puso mo? Importante kung ano ang dinideposito nyo sa inyong mga puso. Kaya dapat hayaan nyo po na pumasok ang salita ng Diyos, hindi lamang sa isip ninyo, kundi sa ikabuturan ng inyong mga puso. Parang ganito yan, let me illustrate with you. Lahat naman po tayo kumakain. Sino po dito kumain, pero sino po dito yung hindi ka kumain, tapos hindi ka nabusog? Malamang, may mga bakit hindi ka mabubusog? Hindi, wala ka naman nilalagay sa tiyan mo eh. Parang pagkain po ang salita ng Diyos. Ang physical food natin, kumain ka. Kanin, bread, fruits, vegetables, kumain ka. Lalakas yung physical mo. Pero yung kaluluwa natin, ang pagkain niya, salita ng ating Panginoon. Hindi ka mabubusog kapag ka tinitignan mo lang yung pagkain. Alam mo, actually, mas lalo ka nga magugutom pag nanonood ka ng mga food vloggers. Nakakagutom yung food trip nito Hindi ka mabubusog kapag ka tinitignan mo lang ang pagkain. Kailangan mo itong muyain, kailangan mo itong lunakin, at hayaan mong ma-digest para maging part ng katawan mo. Ganon din po pagdating sa salita ng Diyos. Hindi ka mabubusog, hindi ka lalakas spiritually kung hindi mo kakainin ang salita ng Diyos, kung tititigan mo lang siya. Listen to this, transformation does not happen by information alone. It happens when God's Word penetrates the heart.
Kapatid, ang challenge ko sa iyo ngayon, huwag ka lang magbasa-basta ng salita ng Diyos. Ulitin ko po, ang challenge ko sa lahat ng nakakapakinig sa akin, sa umaga, tanghali, gabi, depende anong oras ka nanonood, huwag ka lang magbasa ng verse. Magpasakop ka sa verse. Magbasa, pero magpasakop sa salita ng ating Panginoon. Let God's word shape your motives, choices, and lifestyle. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? If you are being blessed by God's word right now, palakpakan natin ang ating Panginoon at mag-type po kayo ng amen. Bago po tayo dumako sa ating pong point number 3, let someone share God's word sa pamamagitan po ng ating pagbibigay. Hi, I'm Chini of Amazing Hope Crossover Campus, and I want to share with you a Bible verse na talagang tumatak sa akin sa puso't isip ko as a Christian. This is 2 Corinthians chapter 9 verse 10. For God is the one who provides seed for the farmer and then bread to eat. In the same way, He will provide and increase your resources and then produce a great harvest of generosity in you. I remember this year I was able to commit to Amazing Hope Crossover, my expansion. And napaka-proud pa ako nung time na yun. Kasi sabi ko, kaya ko to, mabubuo ko tong expansion na to because I have my work, I have my income. Pero all of a sudden, first 2 months of the year, nagkaroon kami ng problem. Yung premium client ko nawala, yung inaasahan ko na magbubuo ng expansion ko, biglang nawala siya. And ang deadline ng aming expansion is July. I was already kind of worrying, no? Kasi nga sabi ko, paano ko mabubuo tong expansion na to? Paano ko mabubuo yung commitment na binigay ko sa church, sa kingdom ni Lord, through Crossover Campus? And I was praying. I was really praying to God, like, since May, sabi ko, sa lahat ng devotion ko, yun ang ini-include ko, yung aking expansion ay makomplete. And as a farmer, no, si God talaga yung mag-provide ng seed para sa akin. At true enough, pagpasok pa lang ng July, merong pumasok sa akin na project that will allow me to complete 70% of my expansion. And when end of July came, na-complete ko yung expansion ko. And yung faithfulness talaga ni Lord ay talagang truly amazing. Dahil when I planted that whole project to Him, I was able to harvest the same amount. Wala pang 24 hours, binigyan agad sa akin ni Lord. Nagkaroon ng income na nag-match dun sa expansion ko. And praise God talaga. Kasi talagang pag ikaw as God's fruitful servant, you are able to commit your tithes, your offering, kung ano man yung kinukommit mo kay Lord right now, truly, He will be the one to provide and give it back to you. And even produce more for you na ma-share mo rin sa iba. Sabi nga, di ba, pag nagtanim ka ng buto ng mangga, hindi mo malalaman kung ilan yung magiging bunga nun. Only Lord will know kung ano yung magiging bunga. Kaya huwag kayong magsasawa na magtanim para sa kingdom. And with that, let me pray for you. Let me pray for your heart to give you the mindset of a true Christian, a true follower, committing his or her tithes and offerings for the kingdom of God. Lord God, I pray po na kung sino man po ang nakakapakinig sa aking exhortation, Lord, ay kayo po yung magbigay sa kanya ng seed na kanyang itatanim para sa inyong kingdom. Kayo din po ang nagbigay sa kanya ng mind, ng heart, ng will, ng commitment, Lord, na alagaan ang seed na ito. I-nurture niya po ito. Taniman niya po ng prayer, ng word, ng devotion niya, Lord, sa iyo, Lord. Para alam po niya na ang i-harvest po niya ay para din po sa kingdom niyo. At i-share niya din po itong blessing na to sa iba at hindi lamang po para sa kanya. Lord, may you bless all our amazing people, Lord, listening right now to give back to you, Lord,
to give back all the blessings that you have given us, Lord. Tithes, offerings, Lord. Any kind of blessing, big or small, Lord. Sa inyo po nagmumula ang lahat ng ito, Lord. And we pray, Lord, na gawin niyo po kaming fruitful servant niyo, Lord, giving back to your kingdom. In Jesus' name, Amen. So let us give po. Purihin ang Panginoon. Praise God. Point number 3 na po tayo. Kung andyan pa po kayo, mag-type nga po kayo ng Amen. Purihin ang Panginoon. Verse 11, sabi po ng Bible, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. How to use the power of God? How to use the power of God's word? Number 1, treasure God's word. Pangalawa, transform through God's word. Pangatlo, triumph through God's word. Type nga po sa comment section, triumph. Magtagumpay sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Now, I want you to listen to this very carefully. The ultimate goal of every Christian is holiness before God. Pwede rin pong Christ-likeness. Importante po ang kabanalan natin sa harapan po ng isang banal na Diyos. Like kung sinasabi, there are 2 types of holiness in the Bible. Number 1, yung holiness ng Diyos. Ibig sabihin, perfect, without blemish, hindi nagkakasala. Yung holiness po nating mga mananampalataya, tayo po mga anak ng Diyos, hindi po ito sa hindi tayo nagkakasala. Pag sinabi pong holiness sa side nating mga mananampalataya, ito po ay separation from the world. You are being separated for God's use. Remember, yung lagi kong illustration, toothbrush, parang ganun. Pag sinabing holy ka, set apart ka, si Lord lang ang pwedeng gumamit sa'yo. Hindi po ito patungkol lang sa pagiging mabait sa mata ng tao at sa mata ng ibang tao o sa mata ng mundong ito, kundi pagiging maayos, matuwid, na magpagkakaroon ng buhay na nakakalugod sa ating Panginoon. Ang sikreto sa kabanalan, the Word of God in our hearts. Now, pakinggan niyo po itong maigi. Ang salita po ng ating Panginoon, para po yung shield. Type sa comment section, come on, shield. Para po yung shield na poprotekta laban sa temptation at mga problema pinagdadaanan natin. Kasi gusto ni Satan, pabagsakin tayo. So, shield, para pong protekta sa atin, sa mga temptation. And at the same time, sword, pakitype sa comment section, sword na ginagamit para labanan ang kaaway. Shield, sword. Tignan po natin saglit yung Ephesians chapter 6, verse 17. Put on salvation as your helmet, and take the sword of the Spirit, the Word of God, which is the Word of God. Take the sword of the Spirit, which is the Word of God. So ulitin ko, shield, pamprotekta, ang salita ng Diyos, pamprotekta, at pang-atake. Kapatid, kapag kami tukso at kapag may mga pinagdadaanan po tayong problema, hindi lang tayo basa-basa tatakbo. Tama yung pag may temptation, lalong-lalo na pag sexual sins, tatakbo ka. Pero hindi lang tayo basa-basa tatakbo, dapat lalaban tayo. Lalaban po tayo gamit ang salita ng ating Panginoon. Yung Hebrew word po na sinabi dyan, balikan natin yung verse 11, that I might not sin. Ito pong sin na yan ay shata. Ang ibig sabihin po niyan, to miss, to sin. Yan po ibig sabihin yan. Yung salitang shata, by the way, ito po ibig sabihin yung sin na yan. Ano yung hamartia? To miss the mark. Napakaganda po nitong verse na ito dahil matututunan po natin na ang kasalanan ay kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Kahit pa mukhang okay po ito sa, alam mo yun, sa society natin. Ulitin ko po, yung shata sa Hebrew, to miss, to sin, to miss the mark. Yan po, pagka inaral yung salitang sin sa Greek naman, kanina diba yung puso, kardia. Ito naman, sin, hamartia, to miss the mark. Parang basketball ring. Ito yung ring. I-shoot mo yung bola. Hindi na shoot. You are missing. Ibig sabihin, hindi mo na-hit against you. Sabi niya, so that I might not sin against you. Now, pakinggan niyo po ito maigi. Yung pagkakasala laban sa Diyos, hindi ka lang basta-basta nagbe-break ng rules.
is about rebellion against God Himself. Kaya grabe po kabigat ang ating kasalanan. Every time na nagkakasala po ang tao, hindi lang basta ikaw nag-break ng certain rules. Nagre-rebelde ka sa Diyos. Ganun po kabigat ang kasalanan. Pero ang kagandahan po ng salita ng ating Panginoon, ang salita po ng Panginoon ang nag-guard, nagre-remind, at nagpapalakas po sa atin para makalihis po tayo sa temptation at ma-overcome po natin ito. The Word of God, the Word guards the believer from sin and enabling holy living. Dalawa po purpose niyan. Tinutulungan po tayo na hindi magkasala at tinutulungan din tayo na magkaroon ng buhay na meron pong kabanalan. Kaya importante na meron kang Word of God. I-type nga po sa comment section, Word of God. Every temptation na pumupunta po sa ating mga buhay, recall the Word of God. Kaya lang ang tanong, meron ka bang Word of God? Si Jesus Christ, imagine mo, the Word became flesh. Kaya imagine mo, samot-saring mga quotations galing from the Old Testament scripture ang kanyang kinote. Lalong-lalo na sa Matthew 4 when he was tempted by the devil. Ang laki niyang sagot, it is written, it is written. Ito ay nasa sulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Imagine mo, it is written. Kaya kung gusto mo magtagumpay sa buhay Christian mo, o sa buhay Kristiyano, dapat may it is written ka. Type mo nga sa comment section, dapat may it is written ka. Meron ka dapat karga-kargang salita ng ating Panginoon. Kung may struggle ka sa temptation, whether ito ay pride, dapat may karga-karga ka na ano. Kasi normal sa ating mga tao na merong ego. Pero pag may karga-karga kang salita ng Diyos, meron kumbaga sa baril, meron kang sa magasin mo may bala. May pamputok ka sa kaaway. You see? Ano ang gagamitin mong bala anong gagamitin mong verse kung wala kang bala? Ang atake sa kaaway kung wala kang bala. Kapag ka pride, lagi mong i-recall sarili mo. Lord, nabubuhay yung pride sa akin, yung ego ko. Sabi sa Bible, God opposes the proud but gives grace to the humble. Sabi sa book of Proverbs, pride goes before destruction. So, anong gagawin mo pag wala kang karga-karga, hindi magpapatuloy yung pride. Yung lust, yung anger, o yung discouragement na kinaharap po natin. Hanapin mo yung salita ng Diyos na babangga, na ipangwawa-siwas mo sa harapan ni Satanas. Memorize mo ito. Kung hindi mo ma-memorize, ilagay mo sa notebook, ilagay mo sa notes mo, kasi darating po talaga ang tukso. Kaya kapag dumating po ang tukso, instead of giving in, sabihin mo agad, it is written. Example, sobrang nag-worry ka. Naalala mo, meron akong binasa kahapon. Philippians chapter 4, verses 6 to 7. Yun, may Bible reading pala ako, binasa ko. Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Hala, nag-worry ako. Pero sabi sa Bible, do not be anxious about anything. Anxious ako sa scholarship ko, anxious ako sa health ko, anxious ako sa future. Sabi ng Bible, do not be anxious about anything but in everything. By prayer and petition, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and minds in Christ Jesus. You see, importante may karga-karga ang salita ng ating Panginoon. May challenge po ako sa inyo ngayong hapon, gabi, tanghali, depende ang oras po kayo nakakapanood. Kapatid, kung humaharap ka ngayon sa tukso o matinding pagsubok, meron ka bang bala na word na pwede mong iputok sa kaaway? O wala, pastor, empty magazine, walang bala, kasi hindi mo naman niloloadan eh. Kaya ang challenge po sa atin mga Christian, bumalik po tayo sa pagmamahal natin sa salita ng Diyos. Bumalik po tayo sa pagsisik ng kalooban ng ating Panginoon through His Word. Huwag natin hintayin sa gitna pa tayo ng battle. Walang bala! Pambihira, bago kasi mag-umpisa yung digmaan, bago mag-umpisa yung labanan, hindi ka nag-charge, hindi ka nag-gera. You see? Bago ka pa sumabak sa gera, magkarga ka na ng bala, mag-ipon ka na ngayon. Fill your life, your heart with God's Word, so that when the battle comes, you are already armed for victory. In conclusion, Psalm 119:11 gives us the secret to victorious Christian living. Imagine mo, isang verse lang yan, pero napakayaman po sa salita, sa kapangyarihan ng salita ng ating Panginoon. Nagbigay na po siya ng sikreto. Ngayon, hindi na sikreto, sinare ko na sa inyo. The secret to a victorious Christian living. I have hidden your word in my heart
that I might not sin against you. How to use the power of God's Word, treasure God's Word, transform through God's Word, triumph through God's Word. Kapatid, as I end, let me say this to you, that temptation is everywhere. Whether nasa school ka, nasa trabaho, whether ikaw ay nasa kapitbahay mo, kahit nga nasa loob ka lang ng bahay mo, nasa loob ng CR mo, may hawak ka lang cellphone, nandiyan na lahat ng temptation. But the psalmist shows us the secret of victory. Not just willpower, hindi patungkol sa sarili mong lakas, but by word power. Kapangyarihan po ng salita ng ating Panginoon. When God's Word is treasured daily, planted deeply, and used as a weapon, we become victor and not victims. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa umaga, tanghali, gabi, depende anong oras po nakakapakinig, nakakapanood. Ito pong aking kapatid na dumadaan po sa matinding temptation, matinding pagsubok. Panginoon, we ask forgiveness for our shortcomings. We ask forgiveness, Lord, for our sins. We ask forgiveness sa mga nasabi na nagawa, naramdaman po namin na hindi po kaaya-aya sa inyong harapan. Panginoon, right now, I pray that you renew that person, you heal that person, you restore that person. Kapatid, i-restore mo ngayon. Magpa-restore ka sa Panginoon. Bumalik ka sa pagbabasa at pagiging in love sa salita ng ating Panginoon. I pray, Lord, that you renew that relationship that has been broken. Kung ikaw naman first time mo naka-attend dito at wala ka pa personal relationship sa ating Panginoon, let me tell you this, we are all sinners. Wala pong perfect na tao. Lahat tayo makasalanan at lahat po tayo kinapos sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. If you want to have a new life, why don't you consider surrendering your life to Jesus? What's the best decision you have made in your life? For me, the best decision na pwede mong gawin as of the moment ay isuko ang iyong buhay sa ating Panginoon. Repent of your sins and believe in the Lord Jesus Christ for your salvation. Your religion cannot save you. What can save you right now is your faith in Jesus Christ alone. Sabihin mo lang, Lord, I admit that I'm a sinner. I admit that I cannot save myself. I admit that I need you in my life right now. Bulong-bulo na ako. Hindi ng pinagdadaanan ko. I need Jesus. I need a Savior. I am a sinner and I need you, Jesus. I believe in your finished work on the cross. And starting today, I am confessing that you are my Lord and Savior. Today, help me, Lord Jesus, to live for you. Lord, magpadala po kayo ng mga tao. Sasama po ako sa ganitong community para magpatuloy po ang aking pananampalataya. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Can you type that in the chat? I am blessed. Grabe. First week pa lang to, punong-puno na po tayo ng kapangyarihan ng salita ng ating Panginoon. I encourage you, balik po tayo sa ating mga pagde-devotion. Kung hindi ka na nakakapag-devotion, bumalik ka sa pagde-devotion mo. Next week, pag-uusapan natin, nasa Book of Psalms pa rin. Be excited and get ready. Find someone, invite someone sa ating pong pananambahan. And man, I tell you, kung ikaw naniniwala ka na transform ka ng message na ito, yung kasama mo, yung isasama mo, posibleng matransform din sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. This is Pastor Paul Balgos of Amazing of Crossover Campus na nagsasabing, see you next week. God loves you and God bless